Okay, pampa-good vibes muna tayo bago ko pumasok sa school. Ayan, samahan niyo ako. Umikot muna dito sa ating mga grafted bougainvillea at tingnan muna ang kanilang sitwasyon or kalagayan. Ayan. Regular po ang pag-ikot ko dito sa garden every day para nakikita ko kung mayroon kailangang ayusin, may kailangang baguhin, may kailangang gawin. Ayan, kapag hindi ako nakaikot, ang ganda nito. Kapag hindi ako nakaikot ay naiipon ng trabaho. Ayan, ito po yung mother plant ko ng Chinese lantern. Ang dami nilang dami nilang bulaklak para silang mga siling pula. Ayan. Chinese lantern po ang tawag or ang pangalan ng variety na yan. Ayan, dahil mother plant po, pinapahaba talaga yung mga sanga. So, bawat dulo niya may bulaklak. Pero kung aalagaan mo siya ng trim at lalago yung kanyang mga sanga, nakaipon yung kanyang mga bulaklak. Eh since ito hindi inaalagaan ng trim, kailangan talaga namin ay mahabang mga sanga, kaya ganyan hiwa-hiwala yung bulaklak niya. Yan, pero lahat ng dulo may bulaklak. Ang ganda niya. Para siyang tanglong na nakatikom, pero mas maliit siya kaysa sa tanglong. Medyo malaki yung tanglong. Ito medyo maliit. Yan po, ang ganda, 'di ba? Kakaibang bulaklak ng bougainvillea. Hindi siya parang bulaklak, hindi siya yung mga bracts niya hindi malalaki. Siya maliliit na ganyan. Kaya ang tawag ko dito ay siling pula. Para siyang sili kung titingnan mo. Ayan, malaki na rin po yung kanyang pinakapuno. Ayan, ang laki na. Parang na. Nakatanim po kasi sa lupa. Kaya mabilis lumaki. Parang gabraso na eka ng bata. Ganun po, gabraso ng bata. Nakatanim po kasi sa lupa, kaya yung mga sanga rin niya, ayan, nakakakuha kami ng malalaking mga sanga. Hindi katulad ng ibang variety na talagang maliliit lang yung mga sanga. Ayan, ang ganda. Chinese lantern. Kakaiba yung bulaklak niya. Paikot hanggang dito, madami. Ayan, kung nakikita nyo, namumula. Ayan, pag malayo, namumula siya. Ayan. Paikot. Ito na, lumipas na yung bulaklak dito. Pero ito yung mga sanga niya. Ayan. And then ito may mga buds pa siya. Ito. Ayan. Kung lilipas yung mga bulaklak niya, may kasunod na. Ayan na yung kasunod, oh. Ayan. Pati dito po, oh, may mga buds na siya. Yan, malambot din po yung mga sanga niya. Maganda rin siyang ipanghang. Kung sakaling magkakaroon kayo ng ganito, maganda siyang ipanghang. Alagaan nyo lang po ng trim para dumami yung mga sanga. Tapos white yung paso. Ayan, kitang-kita yung magiging bulaklak niya na pula. Kapag white yung paso nyo na gagamitin sa paghang. Ayan. Ito pa. Ang dami. Lahat ng dulo. Ayun pa yung may sanga pa siya doon. And then ito pa. Ayan. O, ang dami. Kung hindi po, lumipas o hindi nag-mature yung mga bulaklak niya, lahat ng nodes niya, ayan, may pinanggalingan din ng bulaklak. Hindi pa ako nagtatry mag-graft nito.
Hindi ko alam kung ano itsura pagka sa grafted. Kung lalaki yung bulaklak niya. Kasi usually yung mga maliliit ang bulaklak lumalaki. Katulad ng mga butterfly, kapag pinang-graft mo siya, lumalaki siya. Yung bracts niya. Ito, hindi ko alam kung lalaki. Yan. Pero yung puno niya, ang laki na. Yan, Chinese lantern. Yan, ikot-ikot lang tayo. Habang tinitingnan natin kung ano sitwasyon nila. Ito, tanglong variegated po ito. Tanglong red na variegated yung dahon. Nasa grafted po siya. Wala pa po kaming napaparuted niyan. Kasi gumawa ako ng mother plant niyan ay parang hindi ko pa nakukuhanan. Ito naman, sobrang daming bulaklak. Ayan, ang tagal na niyang may bulaklak. Ang tagal ko nang binablog nito. Hindi pa nawawala yung kanyang bulaklak. Yan, ano siya, Sakura Belacan, Milo Batik. Tapos dito may tricolor variegated. Yan, tricolor variegated. Tapos meron siyang Miss Eve. Itong mga white na to, mga Miss Eve. Tapos meron siyang Vera Orange. Then meron siyang 21 jewels na variegated na hindi ko pa alam kung ano yung bulaklak. Then meron siyang Brisa peach yata yan or red. Ay, peach. Yes, peach. Then ito yata 21 jewels ay foxtail red. Tapos meron siya ditong ano ba tong ano na to? Yung violet na to. Ayan, hindi ko mahulaan. Then meron siyang pink sayap. Ayan o, pink sayap. Ang ganda. And then may variegated din dito na tricolor. Ayan, may Milo Batik pa rin dito. Tapos meron ditong Bella sa likod niya. Ayan. And meron pa akong natanaw dito na parang foxtail. May isa nga ng foxtail, hindi ko na makita. Ganda ni pink sayap po. Ayan, ganda. Yung pong mga ganitong paraan ng pamumulaklak na super last, super lago, super dami. Sa grafted lang po ito na-achieve. Sa grafted lang ma-achieve kasi po dahil doon sa kanyang malalaking mga puno. Pero kapag rooted po, syempre maliit lang yung puno nun, mahirap pong ma-achieve yung ganito ka lago na mga bulaklak at saka ganito karami. As in, kasi nga dahil doon sa pinagkukunan niya ng nutrients. Dahil sa lago, ay dahil doon sa laki ng kanyang puno. Kaya na-achieve niya yung ganun kalago. Ayan, hindi natin namamalayan, lumalakad na naman ang oras, mahaba na naman ang ating vlog. Ito super ganda nung kanyang yan, pink, ano nga ba to? Pink, nakalimutan ko. Silver pink, ayan. Tricolor, green leaf, king opal, dati na natin itong na-i-vlog. Maganda lang, kaya ako napansin dahil dun sa brisa red niya sa taas, ang dami. Ang dami ng brisa red niya. Ayan. Yan, papadami pa po yung bulaklak nila habang habang nagtatagal. Papadami pa yung bulaklak nila, papalago pa.
Yan, parang mga galit na galit yung bulaklak nila. Pero ngayon umulan, kahapon, umulan din ng hapon. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nito sa kanila ngayon. Kasi ilang araw na puro nag-aaraw. Ngayon lang umulan. Kaya hindi ko alam kung maaapektuhan yung kanyang mga bulaklak. Wag naman sanang masira. Yan. Thanks for watching po. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa konting ikot ko dito sa garden. So, hindi natin naikot lahat. Isang araw, titingnan naman natin yung iba. Kailangan kasi regular natin nakikita para kung may problema, nasasabi agad natin sa mga kasama natin dito sa garden, nare-remedyohan agad nila. Okay po. Thanks for watching.